Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Sa tingin ko kahit hindi counselor, it pays to heighten our sense of self-awareness and consciousness. Kailangan kinikilala mo yung sarili mo. Introspection ang tawag din minsan doon. Alam mo kung bakit naramdaman mo to. Alam mo kung bakit ganito ka-reactive sa tao na to. Alam mo kung bakit ka naman nagigil sa ganyang personality. May mga kilala ko siyang galit na galit. Ano?! Importante yun, naintindihan mo kung saan nagagaling yung aggression, emotion, pain, heartache. Malaking tulong yun to liberate the self. Kasi minsan, especially no offense sa mga Gen Zs, mga millennials, sila mababa ang introspection. Pag tinanong mo, ano naramdaman nila? Ha? Tulala. Bibigyan pa sila ng options. Tapos they get to limit themselves with 3 or 4 emotions lang. Kaya yung spectrum ng mga feelings at emotions napakalaki. Bibigyan pa sila ng option. Ito ba? A, B, C, D, E. Because mababa ang kanilang awareness of the self. At pinapalakas yun sa counseling. Bukod sa sikreto ng ano namin dyan, bukod sa relationship building, enhancing efficacy and self-worth. Ibig sabihin, pinapalakas namin hanggat maaaring kumpiyansa ng tao sa kanya sarili na mataas ang aking kamalayan, alam ko yung nangyayari sa akin, may mga kakayahan ako para mapaglabanan, maharap ko yung mga problema ko, and I can be okay. Yan ang mga tipo. Kasi siya pa natutulong sa kanya sarili. Pero kung mababanting yung sarili niya, tanga ako, bobo ako, inutil ako, stupid ako, black sheep ako, ganun lang mangyayari. So, ini-stimulate yung ganung klaseng mga thoughts at mga placement ng cognition about the person's view of himself or herself. Kind of challenging pero interesting kasi parang yung ganung mga salita, yung mga words of hope, empowering, encouraging, ang sarap-sarap gawin nun na hindi na nakikita kasi problematic sila. O kaya parang in denial or in pain or grieving kaya hindi nakikita until someone tells them, you know what I see? It seems to me that you are a person, ganyan ako, gustong-gusto nila. Yan yung mga parang wake-up call sa kanila. Minsan, ako gustong-gusto ko recently yung concept ng reframing. Na parang mga picture. Nagbabago yung tsura ng picture, depende kung wala lagi mga borders o framing, di ba? Kung minsan tingnan sa problema yan pero parang minsan, other person will look at it and present to you, baka naman yung mga exceptions, okay, wow, I see a good problem here. Mga tipo. Na parang, oo nga, parang may akong ganyan. Na parang, it is not really bad situation after all. Yun ang mga bagay na gustong-gusto ko. Na sabihin. Oo. Sabihin at observehin para sa kanila. Actually, napaka-normal ang problem. Yung normalize mo din. Alam mo? Pero hindi mo moment yun, ha? Nasasabihin na parang ako nga din. Kasi yung mga ganun parang, hindi mo to moment, ha? Alam ko yun. Hindi mo to spotlight. May mga kilala ako ganun parang, uy, ako counseling, hindi ikaw. Actually, naranasan ko rin parang Kaya nauubos pulutan eh. Excuse me lang pare ha. Masarap yung feeling na makita sila na parang na-amaze sa sinabi mo. Dahil napa-second thought, no? Oo. Kasi pagka problematic person, lalo kung mga depressed, may mga anxiety sila, mga clinical na may medicate, nakalauded yun. Dependent sa drug. So, oftentimes, ano yung mga tunnel vision, yung diretso lang tapos darkness. Diba ganun yung mga tunnel, diretso lang yan, tapos everything is dark. Ganun yung kanilang yung description ng kanilang mga cognition ng pag-iisip. Until a person is beginning to gain in light. Yung mga light is seeking the dark openings, yun yung role din namin. Napaka-importante ng mga bagay na yun. Cheers pare. That's why ako I always look forward to meeting my mentor din and I know when it's time. Nilook forward ko talaga kasi periodic yun, parang alam ko na puno na ako, ibig sabihin I also need counseling. May itatanong ko so paano ka nag-unload o paano mo inaalagaan yung sarili? Marami. Ano?! Bigla ko natawa. Iba yung daily, iba yung weekly, iba yung monthly. Pag daily ay normally nililimit ko na lang sa ngayon 4 to 5 counsellors per day. Siguro maximum 5. Bahagi ng self-care ko yan. Kasi kawawa yung pang-5 Parang hinigop na nung 4. Wala ka na maibigay.
Oo. O kaya minsan yung mata ko talaga bumabagsak na kasi ano na eh, ang dami ko nang in-empathize. So parang for me, para maging fair sa kanila, o nilimit ko lang sa 5. Excuse Hindi me. na ako sumusobra doon. Dati, nakakanak pa eh. 8! Sige, laban! Kondisyon ka pa nun. Oo eh, taas pa ng energy, ideal pa eh, no? Parang may mga strategy ka pa. Pero alam mo yung counseling, naalala ko lang sa teacher namin eh, ano, it's a slow process of journey with the person. No, journey with the person side by side. No, yung slow na pacing, yung mga hindi nagmamadali, yung mga mabagal, and you look at the person, and then you talk, and you exchange, and just listen, just be there. Hindi magagawin pagka yung oras, di oras ka lang na apura, hanggang sa kita, o kaya may nasa labas ng kumakatok na. Yung mga clients ko sa center namin, alam nila, kadalasan nagsusobra ako ng minutes. Part ng aking ano yun, ang commitment to to be kind and to be minutes na hindi ito basta structured na isang oras lang. I really give them extra time na parang lumabas sila na nasulit yung binayad nila o parang na-maximize yung 1 hour and 15 minutes or 20 minutes na especially those who travel from malalayong lugar. Patagal mo yung binahe kaya sa session. So ayun, I unload myself. Number 1, I limit, pagkatapos nung 4 to 5 sessions, I just want pure silence. Minsan yung humihiga. Kape minsan. Good coffee. Tapos walang kakausapin. Tapos, sa counseling center namin, magsarap kasi yung couch eh. Pag talagang therapeutic na yung couch namin eh. Na even yung may mga ADHD namin na client, pag nahiga talaga doon, ayaw lumangon. Stay na. Tapos na tayo. Tapos na yung nagiling, nag-slouch. Tapos I sometimes go to the gym. Hindi palagi, minsan. Pang-distress talaga yun eh. Yung aking cardio, tapos yung may na-imagine ka problema, tapos sinusuntok mo hindi naman. It's just that na from my mentor at sa mga, kasi tinuturo yun eh, yung walk your talk, practice what you preach. Na parang pag sinabi ko sa kliyente ko, ay dahil may depression pa, dapat meron kang physical activity sinasabi ko na may integrity ako kasi ginagawa. Wala akong depression pero bahagi na aking self-care and self-love. Yung mga physical activity talaga. So I know, hindi ako mahiya na sabihin, importante ang pag-gym, importante ang pag-badminton, importante ang pag-run, ang pag-bisikleta. Kasi ginagawa ko rin siya. I listen to good music also. Good music. Tapos nakarinig ako ng mga yung perfect anong good to? Mga jazz, walang lyrics. Oo. Minsan basta gano'n. Pero kadalasan, dahil ako exposed sa choral music, gusto ng mga acapella, inarinig ko yung soprano, alto, tenor, bass, especially kung sobrang division. Soprano 1, 2, tenor 1, tenor 2, bass 1, bass 2, gusto ko yun, yung polyphonic, na yung parang ang reception ko nun, pagka sobra ko stress, di ba, yung right brain natin, ito yung nag-empathize, yung papasukan mo siya ng mga therapy, yung mga boses na balanse na nanunuot sa mga nerves at mga particles ng brain mo, meron siyang meron siyang parang bang nirvana effect sa akin na ang sarap pakinggan. Ang sarap! Tapos, it relaxes my muscles bukod sa pag sweldo, nagpapa-gym ako sa mga nagpapa-massage ako twice a week pag sweldo So at least yun, kasi malapit sa bahay namin, may grupo ng mga Christian therapists at kilala na ako bilang pastor. Ginagawa ko din yun. At Excuse me lang pare may mga times din na I hang out with friends. Hindi lang mga times, maraming times pala. Na yung mga kaibigan mo na walang ere. Na hindi walang paligsahan, walang titles, walang educational attainment. Toxic. Sa hindi toxic na mga friendship. Oo, ng mga pabonggahan ng polo, ng mga relo, ng mga sapatos, walang ganon. Basta we become as we are. Tapos hindi mahirap bumunot ng bulsa sa bulsa. Di ba yung mga ganon mga friendship, yung nagtsatsanian. Ito hindi una-unahan. Saan mong ganon, di ba? Na parang ako naman ngayon, di ba? I-shot mo! Na lahat tayo sumusweldo, na ganon. So lahat tayo parang may pagkakataon to 3 hours. At hindi pala pare-pareho kami yung mga stresses. May mga ganong klase tayong friendship na therapeutic. May mga friendship na parang nagkita kayo na nagseng lang kayo ng pera, gumasta lang kayo. Pero you have to, I have identified, sino yung mga therapeutic friends ko. Sino yung parang pag lumabas ako nito, talagang look forward ko. Kasi alam kong kahit hating gabi na kami umuwi, alam ko na everything was worth it. Parang gusto rin yan dyan. Actually,
Actually, kasama si Rainier doon. Pinakalakan. Kasama si Rainier doon. Paano pa yun? Ako nag-shoutout, bayaran niya ako. Oo ba? Bill out na, boss. Kanya-kanya kami nagpamana. Yung sa amin, barkada ng mga Mutual Admiration Club. Joke lang. Naman about the humble friends that I have. Ano sir, mga ano yun ah. Pang-weekly na yun ah. Weekly, ano na. Meet with friends. Yeah. Yung monthly mo. Monthly, I think hirap mo na din ng sine eh. Kasama sa monthly siguro yung massage din, good massage. Tapos yung weekly hindi, most likely mga monthly kami na yung frequency namin ng mga friends. Kasi yung weekend ko, church kadalasan. So gawain. Pag Monday, ayun, I sleep. Excuse me lang pare ah. Anong araw to? Sunday night, going to Monday. Bumabangon ako mga 10 o'clock. Minsan 11. So Sunday night, naka-block na wala kang lakad. Hindi naman. Kasi may discipleship group ako mga young professionals. Wow. Pero alam ko lang kahit masagad ako ng linggo kasi alam ko bukas matutulog ako hanggang Monday talaga, reserved Oo, for rest. oo. Ang sarap. Lalaba din ako if I miss it. Oo. Swerte naman ang mga pakasama Ay, nito. nako. Sobrang sipag, sobrang masimpat sa mga problemadong tao. So, yeah. Tapos naglalaba mo, pre. Hindi ako pa ng washing machine. Lupit. Oo. Mano-mano. Ang washing machine. Binababad ko muna ng linggo ng gabi mga putek. No? Nakakabilib to. Nabukasan. tela to. So yeah. Dahil bata pa lang kami, sinanay na kami ng nanay ko sa hand wash. Di nga. Oo nga. Oo, 6 doon years talaga. old. Yeah. Oh, di nga washing. I tell you, even yung mga routine namin, ako naglalaba niya. Oo. Oo nga. Lupit mo naman. Therapy ko yun eh. Gusto kasi yung dinadownihan yung mga dahil sasampay mo, tumutulo-tulo. Ewan ko parang addict. Ang sarap. Oo, gusto ko yung amoy ng downy, yung talaga nagsabi ng brand, no? Feeling, kasi yung nabasa ka, Uy, yung gano'n. ano yan? Tapos pag sinampay, mas kukunin mo yung sinampay. Okay na magsampay eh. Pero yung magkukusutin mo na mano-mano. Eh kasi pag nag-laundry ako, napansin ko yung mga kuwelyo, yung mga dulo, Oo, nandun pa rin. Oo. Pinabango lang nila pero nanguting, di ba? Oo. Himawa yung mga sa ganito, True. hindi naman alam nila ba? Basta, hindi talaga ako fan. Unless pag talagang sobrang Hindi, toxic. yung washing yung mismo. Yung may washing machine kami sa bahay pero low class eh. Alam mo yung parang ginanong-ganon. Oo. So yung kung may satisfaction sa akin, therapeutic sa akin, in other words, parang something is being brought me, giving me, no? Parang good feeling pag naglalaro. Sama na lang doon. Okay naman. Na-counsel niyo po ba sa mga client niyo na kung kayo gamit ng washing, hindi naman? No, sa mga kabataan hindi. Talagang fan sila ng mga ng mga Easy way. mga tawag dyan, yung mga laundry services. Gusto mo kasi, babalikan mo na lang after 1 hour, 2 hours, ganyan. Tutupiin mo na lang. Minsan tupi na nga eh, di ba? Lalagay mo na sa... Minsan, ginagawa ko pa yung mga jackets. Talagang mahirap itong pigaan o isa pa dahil mo tag-ulan, for example. So, maganda na pinapalaundry mo din, dry clean. Baba, yung mga blazer ko, yun, may hand wash mo yun. Yung mga Dry clean. kailangan yung mga barong, for example. May question lang po. Sorry po. Sorry po.